Hello mga kaigo, kamusta po kayo? Ang pag-uusapan natin mga kaigo ay tungkol po sa fruit of the poisonous tree. So naririnig nyo siguro ito, lalo na sa ating mga criminology students. Alam nyo po dapat ito, lalo na sa mga CLJ subjects. Okay? Ngayon, ang brief background lang mga kaigo na itong fruit of the poisonous tree is yung konsepto and idea inadapt po natin sa United States of America. Even yung word na mga nagamit, yung fruit of the poisonous tree, na-coin din po yan sa Estados Unidos. Okay? So tandaan mga kaigo, itong fruit of the poisonous tree ay isa pong doctrine sa ating batas. This is a doctrine or doktrina pagdating po sa ating mga laws dito sa Pilipinas. Okay? So before we go further, tignan muna natin po yung definition. Okay? So napaka-importante po na malaman nyo ang definition ng doktrinang ito. So ito, fruit of the poisonous tree, it is a doctrine that extends the exclusionary rule to make evidence inadmissible in court if it was derived from evidence that was illegally obtained. So tandaan, this is a doctrine. So fina-follow po natin ito dito sa ating bansa. Okay? It extends. So ina-extend niya po yung exclusionary rule. Okay, mamaya explain natin yan. Evidence inadmissible in court kapag nakuha ito illegally. Okay? So sa simpleng explanation po mga kaigo, anuman po na ebidensya na nakuha illegally ay hindi po ito tinatanggap bilang ebidensya sa court, any court of law. Kasi nyo. So yan o, evidence inadmissible, hindi po yan tinatanggap sa court. Pag nakuha po or derived from, pag nakuha po ito illegally. Okay? So that is the simplest explanation. Ulitin ko, anuman po ang ebidensyang nakuha illegally or hindi nakuha sa hindi tamang paraan or it is not in accordance with the law, hindi po yan tatanggapin as evidence in any court of law. Okay? General rule lang po yan. So tignan natin yung mga simplest definition pa ito pa isa. Evidence obtained from illegal arrest, search and seizure is not admissible in the court of law. Kana, illegal. Kapag illegal arrest, merong illegal search at merong illegal seizure, okay, at may na-obtain ang ebidensya isang police officer, isang police officer for example, okay, hindi po yan tatanggapin sa korte. O ito halimbawa, search. Okay, sinearch ang isang bahay. May mga nakuhang mga evidence. Halimbawa, drugs, firearms, etc. or any illegal items for example. Pero wala po itong search warrant. So nag-search sila sa bahay na yon without the aid, without the aid of a search warrant na galing sa korte, anuman po ang makuha nila doon, hindi po yan magagamit as ebidensya laban doon kung sino man yung tao doon. So yan po ang fruit of the poisonous tree doctrine. Okay? Ngayon mga kaigo, bakit nga ba ginamit yung word na fruit at saka tree? Sa tandaan ninyo fruit at saka tree. Ganito yan Yung tinatawag na tree doon, okay, yan po yung source of evidence or paano nakuha, saan nakuha at especially yung paano nakuha. Yan kasi ang pinaka sentro niya ng fruit of the poisonous tree. Paano ba nakuha yung ebidensya yan? Legal ba or illegal? Okay. Yung fruit naman, yan yung evidence mismo. Okay. So bakit ginamit yung word na fruit at saka tree? Kasi nga kung ano ang puno ay siya ring bunga. Kaya kung poisonous yung tree, ganun din ang bunga. So anuman ang nakuha illegally ay hindi magagamit sa korte laban dun sa certain person. Okay? So yan. Is there an exemption to this rule? Okay. Kasi ang sinasabi natin, fruit of the poisonous tree, ano po yan? General rule. At sa batas natin, meron pong tinatawag na in every general rule, there is always an exemption. At saka meron pang sa exemption, may exemption pa yan. So, yes, the answer is yes. Yan po yung tinatawag na plain view doctrine. Okay? So, pero we will not further explain what is plain view doctrine sa mga susunod lang natin yan mga video. Okay? So, yan po mga kaigo ang tinatawag na fruit of the poisonous tree. Ulitin ko, bawal pong gamitin ang ebidensya na nakuha illegally. Okay? Halimbawa, without any search warrant.